Simula nung nakita ko to online, grabe ang sarap-sarap kasing tignan. Ginagawa ko na siya dito para sa shop. Tinitinda na rin namin siya. Kaya today, i-share ko naman sa inyo kung paano gumawa ng Beehive chocolate cake a la Merced. So, tara na! Gawa muna tayo ng chocolate cake. Dito, meron akong 375 grams ng warm milk. Ibubloom ko dyan yung 60 grams ng cocoa powder. Then, ilalagay ko na rin yung 1/2 teaspoon ng salt and 300 grams ng sugar. Light brown sugar lang yung ginamit ko. Hinalo ko yon and then tsaka tayo maglalagay ng 80 grams ng oil. Set aside natin yan. Then, dito sa isang bowl, magsisift tayo ng 220 grams ng all-purpose flour, 1 teaspoon ng baking powder, and 1 teaspoon ng baking soda. Para hindi tayo magkaroon ng lumps kapag hinalo na natin yung wet sa dry, naglalagay muna ako ng at least mga 1/2 part nung wet mixture natin dun sa dry natin o dun sa flour natin. Imi-mix ko yan. So, unti-unti, hindi siya, alam mo yun, hindi siya masusobrahan sa liquid. So, matutunaw kagad lahat ng flour. Therefore, smooth kagad yung mixture natin. Hindi na natin kailangang salain para wala ng bukol-bukol na flour. Ganyan yung texture niyan kapag katapos na natin mag-mix. And then, meron ako ditong prepared na pan, 10x14 to, grease ng shortening. Nilapatan ko sa sahig ng parchment paper. And then, isasalang na natin to sa preheated oven, 140 degrees Celsius. Sa oven ko, tumagal siya ng 18 minutes. Make sure na pantay yung oven nyo para pantay din yung cake natin. Since manipis lang to, kitang-kita kapag hindi siya pantay. So, ang ginawa ko, pinabayaan ko muna yung lumamig. After lumamig, nirelease ko dun sa pan. And then, i-slice na natin siya ng 6 cm by 6 cm square. Yung ating pan, 10x14, 35 cm yan. So, 32 lang dapat yun. So, nag-a-adjust ako ng kaunting-kaunti lang. So, magkakaroon tayo dito ng 20 pieces na square. Kung mapapansin nyo, wala tayong egg dun sa cake mixture natin. Iniiwasan ko kasi siyang mag-dome. So, para flat na flat lang talaga yung cake natin. And mababa lang yung temp para, ayun nga, hindi din siya mag-dome, flat lang. So, dito naman tayo sa paggawa ng marshmallow fluff, aka boiled icing. Madaling-madali lang to, promise. So, dito, nagse-separate ako ng 3 pirasong itlog. Egg whites lang yung kailangan natin. Save niyo yung egg yolk sa ibang recipe. And then, dito, hindi ko na napakita, pero ito ay 1 1/2 cup ng white sugar and 3/4 cups ng water. Nilagay ko lang yan dito sa saucepan and then, binoil ko lang yan until mag-syrup na siya. So, ganito yung palatandaan kapag ready na yung syrup natin. Kailangan kapag tumutulo na siya dun sa kutsara, so yan, nag-i-string na siya and yung nag-drop sa kanya, hindi na siya nag-i-spread. Kapag gano'n na, ready na yung syrup natin. So, habang nagbo-boil pa yon, pininaan ko lang yung apoy. Minix ko na yung ating egg whites dito sa mixer. Once na nakita ko na siyang nag-foam, unti-unti nating ilalagay yung sugar syrup. Pwede naman to sa hand mixer, kaya lang medyo mahirap siya kasi para volume siya ng malaki. Habang naglalagay ka talaga ng syrup, kailangan dire-diretso talaga yung mix. Yung makunat, tsaka stable pero shiny pa din na boiled icing or marshmallow fluff ay nakasalalay dun sa paggawa mo ng syrup. So make sure, tignan nyo yung example natin, yung pinakita natin sa video bago nyo tigilan yung pagluluto ng syrup kasi andun talaga yung stability nitong boiled icing natin. So makikita nyo ganyan dapat yung texture nyan kapag tinigilan nyo na. Mix lang talaga to, medyo matagal pero okay naman. After ko palang mailagay yung syrup dun sa mixture, medyo matagal ko pa siyang minix. Para talagang maging makintab and stable talaga siya. And medyo makunat-kunat. Around mga 6 minutes pa. So, ayan, nagpa-pipe na tayo. Ganito lang naman, gumamit ako ng round tip para maganda talaga. Ang cute kaya. Basta nakikita na ako. Pwede nyo rin itong gawin sa cupcakes kung ayaw nyo nang i-slice pa yung sheet cake, diba? Yung marshmallow fluff natin, smooth talaga siya. Hindi naman siya ganun katamis. Basta ang ratio ko lang talaga doon para madaling tandaan. 1 large egg whites,
1/2 cup ng white sugar. Ganun lang talaga yung timpla ko ever since. So, dito naman, tituruan ko kayo kung paano ko magtunaw ng chocolate. Gamit natin is Van Houten Professionals. Favorite ko talaga tong intense dark chocolate nila kasi ang sarap talaga ng lasa. Pati na rin yung white chocolate ng Van Houten, masarap din talaga. So, nagtutunaw ako dyan, nag-i-slice ako ng chocolate natin, mga around 500. Hindi naman natin magagamit lahat yun kasi kailangan lang natin talaga ng madami kasi i-dip natin yung ating mga cake dito mismo sa chocolate. Ang ayoko kasi nung dinidrizzle, hindi siya maganda. So, para pagka, kunyari, marami akong ginagawa and hindi ko nababantayan magtunaw ng chocolate, nagpapakulo ako ng tubig sa kawali, tapos kapag kumulo na yun, papatayin ko yung apoy. Tsaka ko ipapatong yung bowl, kahit metal o glass, tapos papabaya ako na siya dong matunaw. And eventually, paminsan-minsan haluin mo, kada mapapadaan ka, matutunaw yan. Iwas sunog na din sa mga madalas makasunog ng chocolate. Yung Van Houten na chocolate compound, makapal siya. As in, maganda yung texture niya, shiny. So, ang ginagawa ko, para numimpis ng konti kapag nagdidip na tayo, naglalagay ako ng counting oil. 1 teaspoon, 2 teaspoon, depende na sa inyo kung gaano kanipis yung gusto nyo. So, once na nag-set yan, ayan, titigas yan. So, may another crunch. Bagay na bagay nga yung, alam niyo, malambot yung texture ng marshmallow fluff natin, tapos may crunchy ng chocolate. So, yun lang. Thank you. Bye-bye!